mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sinasabi ng Administrasyong Marcos Jr. na masagana ang Pilipinas, na lahat may mga trabaho. Ang mga overseas Filipino workers na aalis doon ay umaasenso dito sa ating mga bansa. Nagiging mga milyonaryo daw umano yung iba. Sagana sa gamot, sagana sa tulong ng gobyerno, sagana sa lahat. Ito, kung ang ating mapaparinggan sa mga vlog ay mga kaalyado o kaya kasama ng administrasyon. Sa kabilang dako naman, mayroong mga nagsasabi na higit na naghihirap ang Pilipinas sa ngayon. Sa personal nating obserbasyon, ito lamang ang ating masasabi. Mga ilang taon na, mga ilang dekada na ang nakaraan sa mga mahihirap na mga bansa, yung tinatawag nating third world countries. Ang Pilipinas noon ay pangalawa hanggang pangatlo sa mayaman dito sa Asia. Pangalawa hanggang pangatlo. Sa ngayon, pangalawa pa rin ang Pilipinas. Kasunod ng Myanmar na dating North Borneo, yung pinag-aagawan noon ng Pilipinas at ng Malaysia. Pangalawa pa rin ang Pilipinas. Pangalawa sa Cordillera. Marami ang nagsasabi, kahit sa ating pag-aaral ng history, ng geography, totoong mayaman, sa likas yaman ang Pilipinas. Kaya nga lamang, ang yaman ng Pilipinas ay hawak lamang. Ito ay maaring totoo, maaring hindi. Pero hawak lamang ng ilang mga politiko, ng kanilang mga tinatawag natin mga pinuno at ng mga mayamang kapitalista na mga dayuhan. Sila ang nag-i-enjoy sa yaman ng Pilipinas. Tulad halimbawa ng West Philippine Sea, napakayaman. Pero nag-iisa ba lang ang Pilipinas na umangkin dito? Hindi. Nangunguna na ang China. At actually, ang China nga ang nakakinabang sa West Philippine Sea. At hindi totoo ang matinding korupsyon, ang matinding pagdarambong sa salapi sa kabon ng bayan. Bakit maraming pinakulong? Maraming iniimbestiga ang Administrasyong Marcos sa pamamagitan ng ombudsman. Minsan ang nakakapagtataka lamang, ang mga nakukulong una imbestiga ay yung hindi mga kaalyado. Malimit, ewan natin kung mayroong kaalyado na iniimbestiga. Sabi noon, iimbestigahin si dating Speaker Romualdez. Pinalitan lamang na Speaker, ano ang nangyari? Matapos na sabihin nasa hold order list ng departure, wala na tayong maririnig kay Romualdez. Wala tayong marinig na kaalyado na malapit sa kusina ng Marcos administrasyon
na iniimbestiga. Lalong-lalo na dito sa tinatawag na flood control scandal. Flood control project scandal. Itong scam o itong skandalo, itong mga pandarambong sa budget na dapat sana napupunta sa flood control project ng ating mga taong gobyerno. Kung hindi totoo ang massive corruption sa ating bansa, bakit ganito ang sitwasyon? Pero kung mapapanood natin sa mga telebisyon, mapapakinggan natin sa mga radyo, mapapanood natin sa mga vlog, marinig natin sa mga vlog, mayaman ang Pilipinas sa ilalim ni Marcos Jr. Ito ang dapat makikita. Ngunit sa totoo lamang, kung maglibot tayo sa mga nasa sulok ng mga barangay, makikita natin ang mga nasa laylayan. Makikita natin ang halos hindi na makakain. Sa madaling salita, malawakan ang kahirapan sa Pilipinas. Kung ito ay hindi totoo, bakit maraming namamatay dahil sa hindi makakabili ng gamot, namamatay ng dahil sa gutom ng mga Pilipino? Saan ang katotohanan? Ang ating vlog ay hindi isang political vlog. Hindi tayo sa ngayon interesado sa anumang mga political events o mga gaganapang pampolitika sa ating bansa. Isinasakamay na lang natin sa kamay ng ating presidente at sa kanyang mga kaalyado ang kasaganaan, ang kapayapaan at ang kalayaan ng ating bansa. Sa ngayon, hindi tayo malaya. Alipin tayo ng ating sariling mga kalahi, ang mga mandarambong sa gobyerno, ang mga buksadong government officials. Sana makikita man lamang natin ang nakikita at ang sinasabi ni Marcos Jr. at ang kanyang mga tagapagsalita, ng kanyang mga kaalyado at ang kanyang mga kakampi. Sana makikita man lamang natin na nababawasan ang ating mga nasa laylayan, ang halos nakakalimutan ang mga hindi na paglilingkuran ng ating mga lingkod bayan. Ito ang sa atin, sa vlog natin ito, ay nananawagan lamang tayo ng katotohanan. Na sana naman, kung ano ang ating nababasa, ano ang ating naririnig sa mga tao sa administrasyon, sana naman makikita natin na talagang nangyayari. Kung walang korupsyon, walang investigasyon. Kung walang mga pandarambong sa kaban ng bayan, walang flood control project scam. Bakit mayroon? Taliwas. Sinasabi na uuwi ang mga nasa nangingibang bansa, nagpaalipin doon, may nakahandang tulong, may nakahandang hanap buhay, may nakahandang mga gamot. Totoo kaya ito? Saan kaya ito? Marami na ang sinasabi natin propaganda. Sana makikita natin ang katotohanan. Sana tulad ni Elias na nulimitang hiri na isang aklat na Rizal. Ano ang sabi ni Elias noon sa kahirapan ng Pilipinas? Mamamatay akong hindi man lamang masisilayan ang bukang liwayway na nagliliwanag sa aking inang bayan. Kayong mga makasaksi nito sa darating mga araw, huwag ninyong kakalimutan kaming mga namamatay sa gitna ng karimlan. Ganito rin yata ang masasabi natin ngayon. I die without seeing the dawn brightens over my native land. You who have to see it, welcome it and forget not those who have fallen during the night.